Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Chismis gusto, follow ayaw. Ayaw din ng reels, ayaw ng flex, ayaw ng sayaw. Ano ba? Kakalabas ko lang ng bukid. Pagbigyan nyo na ako. Ito namang mga to. I-support nyo guys yung pagsew-sew ko, tas yung pag-affiliate ko dito sa Pilipinas. Kailangan ko kumita ng pera. Anong papamasahe ko pa uwi ng India? Oh, sige, bahala kayo. Pa-face reveal nga natin siya, diba? Support nyo. Like nyo. Comment kayo. Tapos share nyo din. Basta bibigyan ko kayo chismis. Basta support nyo lahat ng i-upload ko para makauwi tayo ng India. Charis. Actually, sa video na to, hindi ko alam kung ano unahin ko. Yung flex ko ba or yung chismis sa inyo. So, imimix ko. Kilala ko kasi mga pagkatao nyo. Ipa-fast forward nyo para makuha nyo agad yung chismis. So, ito na nga guys. Wala pa. Nagtitiklop pa lang ako. So, guys, uunahin ko muna yung pag-flex ko, no? So, para naman marinig lahat ng mga basher ko muna. Charis guys, ito na nga guys, yung lupa na binili namin. Pero itong lupa na to, hindi pa rin kami magtatayo ng bahay dito. So marami nag-comment, mansion, papagawa ng mansion sa Elena. Hindi pa guys. Kasi guys, napag-isipan namin, actually, nasa isip namin magpatayo ng bahay na malaki guys. Pero ginancel namin yung thought na yon kasi inisip namin na gagastos kami ng ilang million guys. So instead na halimbawa 7 to 8 million gagastos mo pang patayo ng bahay. Commercial tayo muna guys nung pag-iyakan na maglola. Ganyan sila guys pag nagbi-video call. Pag naaalala ng mga bata yung mga lolo nila, dun sila naiiyak. Pero along the way, di naman nila naaalala. So yun nga guys, gagastos kami 7 to 8 million ngayon. Guys, meron naman kami existing na bahay. So yung 7 to 8 million na yun, inisip namin, ay ibibili na lang namin ulit ng another lupa. Tapos ngayon, after 5 years, kung gusto na namin magpatayo ng bahay, yung lupa na binili namin ngayon, siguro tumubo na yung 7 to 8 million na investment mo, diba? So, yun na yung papagawa mo ng bahay. Nagigets nyo ba yung point? So, yun yung naisip namin ni Adi na wag mo na magpiling mayaman, B. Wag mo na mag-inerte. Kasi, gastos lang siya talaga. So, kung sa puso mo, diba, isipin mo, kailangan mapatayo ko yung bahay kasi ganito, ganyan. So, kailangan bongga-bongga. So, yun yung unang isip namin. Tapos, isip. Tapos, na-realize namin, hindi. Kailangan, i-maintain na lang natin muna yung gantong buhay. Para, guys, malet yung expenses, mas maraming ma-invest. Kasi, hindi naman natin alam yung mangyayari sa future, di ba? Last pandemic kasi natuto talaga kami guys mag-ipon. Kasi nga anong pandemic, ang hirap ng buhay pala guys. Pag biglang nabago yung direksyon ng buhay mo, yung okay tapos biglang nawalan ng trabaho lahat, guys. Kaya kami natuto kaming mag-invest nun. Kaya ngayon, guys, kahit gusto ba namin bumili, guys, yung infels ba, magpatayo ng bahay, pero hindi. Kasi nga, baka hindi naman consistent yung mga source of income namin. Yung, kaya di guys, sa AI, mataas kita ngayon, pero hindi natin alam what will happen kasi ang daming naiimbento ngayon, di ba? Tapos sa vlogging din, hindi mo maasahan ng vlogging. Actually, guys, talaga ang vlogging, hindi namin iniisip na source of income. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw namin pumasok sa utak namin na vlogger kami guys. Kaya hanggang ngayon, trip pa rin yung mga vlog ko. Ayokong ipasok sa utak ko na vlogger ako. Tapos ito yung source of income ko. Hindi ko pinapasok sa utak ko yan guys. Kasi nga guys, baka alam mo yung depression, yung ma-pressure ka, wala nang views, ganun. Kaya ako guys, hindi mo talaga ako nararamdaman na vlogger siya. Hindi guys, kasi ayokong ipasok sa utak ko yun. Kasi ayokong ma-depress na mababa yung views. Laos na ako, ganyan. Ayoko nun. Wala na akong kinikita. Ayoko nang ganun guys. Kaya hanggang ngayon, di namin to pinapasok na source of income namin. Kaya pagka kumikita ako guys, nasa bangko ko lang. Ngayon ko lang siya inopen. Kasi nga, binili namin ng tag-isang lupa, si Api at Adu. So yung isang lupa, galing sa vlogging, isang lupa, galing kay Adi yun guys. So yung kita ko sa, sa social media, ganito lang. Ginagamit lang siya namin pagka may malalaking purchase na investment, ganyan, gold. So, pagka pang araw-araw, ganun guys, hindi namin siya iniisip. Hindi namin siya kinukwenta. Hindi namin siya tinitignan. Kasi nga, ayoko ng disappointment. Alam niyo yun, happy person ako guys. Kaya ako happy person. Hindi ko iniintindi yung mga ganyan, yung mga pera-pera ba. Ma-compute ako. Pero yung gahaman sa utak ko guys, hindi ako nang gaganyan. Kaya parang wala akong problema sa buhay ko. Another thing guys, naisip din namin na bakit parentahan, ganun guys. Or gumawa kami ng mga, yung parang
staycation, mga ganon. Pero guys, hindi kasi kami dun sa field na ganon eh. Hindi namin bet yung ganong business. I mean, yung iba ganon. Ganon yung alam nila, ganon yung knowledge nila. Syempre, kailangan pasukin mo yung business na nasa puso mo. Pero kasi ngayon guys, as of now, ang business na nasa puso namin ay digital business. Akala nyo ba guys, ganon-ganon lang ang business ng digital business? Hindi ganun-ganun lang guys. Akala nyo online, maliit lang overhead expense. Hindi guys, sobrang laki ng overhead expense. By the way, na-invite kami sa bahay ng pangmayaman na friend ng tito ko guys. Kaya nagluto ako ng biryani. So yun nga guys, ang expenses namin sa business ni Adi ay grabe. Alam niyo kung bakit? Ang mga employee nito, mga software engineer, mga web designer, ganun guys. At mga Indians, mga foreigner hindi to papayag ng 15,000 per month. Hindi ganun guys, 20,000 per month. Magkano ang sweldo ng software engineer? Isang tao. Mga nasa yan guys, minimum 80k to 100,000. 80k, basta mga ganun yung minimum. Si Aditya, pag nag-ano ng employee, ang laki ng gastos talaga, Tas SEO expert, mag-hire ka ng sarili mong SEO expert. Magkano ang starting ng SEO expert? 60,000 per month. Ganun kalaki ang overhead expenses namin. May project manager pa siya ngayon. So, hindi basta-basta yung gastos, guys. Kaya ayaw din namin pumasok dun sa sitwasyon na magkakaroon kami ng malaking expense. Tapos, tag dito yung mga sweldo ng mga empleyado. Mga foreigner pa naman yun, So, ngayon kasi, guys, pinayagan ko na talaga si Adi na totally, pati mga permit namin sa India, mga ganun business, ganun, ay pina-open ko na yan sa kanya. Tapos yung mga employee nga, pina-hire ko na. Kasi dati niya pa sinasabi sa akin, gusto niya na nga mag-expand. Ayaw niya na maging one-man person or maging freelancer. Gusto niya na ng sarili niya. So sabi ko, sobrang laki ng natin yan, expenses natin yan. So nung mga una guys, nginig-nginig talaga kami, Kasi ang pinanggagastos namin is yung aming naipon, yung pinangbabayad sa mga employee. Magkano yun, per month? Iba pa yung mga SEO tools, yung mga SEO tools nila, hindi yun parang Netflix na 1,000 per month. Ang laki pala ng mga SEO tools nito. Ang dami niyang ginagas. Kaya malaki din guys. Kaya ayaw namin pumasok sa yung business na to guys. Dito muna kami focus kasi alam ko marami magsasuggest dyan na magpa-staycation ganyan, yung commercial building namin nga, dinisregard muna namin siya. Hindi naman disregard, later na. Pagka super nag-boom na itong pinapasok naming digital business. Kasi ngayon guys, nasa AI si Adi, web developing, ganyan. Mukha lang maliit yung expenses pero malaki talaga. Tapos guys, ito na nga yung chika. Kahapon ng umaga guys, bago kami pumunta dun sa lupa, tumatawag yung biyanan ko. At ito nga guys, ikalma ang mga daliri. Guys, walang mag-ano nito Kotong talaga magta-translate na ito. Tumawag nga si mami guys dahil yung pamilya ng babae ay nagbigay ng pera sa amin. Bilang hati guys sa pagbili ng ginto. Pag traditional Indian wedding kasi guys, kailangan yung, alam niyo yung mga sinusuot ko guys, yung kwintas na mahaba, yung may itim-itim, yung mga party necklace, bangles, sing-seng, hikaw, lahat yan guys ay ginto na ibibigay yan sa babae pag ikakasal. So ngayon guys, ang pamilya namin tsaka yung pamilya ng babae na pag-usapan na maghahati sa pambili noon. Kasi guys, sobrang mahal ng ginto ngayon. Yung mga, alam niyo yun guys, yung isang set, yung sinasabi ko sa inyo, kailangan meron ganito yung mga Indian married woman, yung mga ganitong gold. Ayun, bibili nila lahat yun. At para mabili yun guys, ay mahigit milyon yung, wala pa yung gasto sa kasal guys yung pa lang, yung ginto pa lang na yun. Kasi required yun guys pag ikakasal sila na may ginto na ganun. So nagbigay nga yung babae ng pera kala mami ng 600,000 Indian rupee guys. Pero konti pa lang yun guys. Hahatian ngayon ng kuya ni Adi. Kaya napakaswerte ng babae na to Alam niyo kung bakit? Ako pala mukha ko. Ako nga wala akong binigay kay Adi. Pero guys, ang swerte niya kung sa Indian culture, diba guys? Dapat sila magbibigay sa amin nung ginto buo. Pero this time, hahatian siya ng kuya ko. Para lang matuloy ba yung kasal, So ngayon guys, tumatawag ngayon si mami sa amin. Sabi niya nga, dapat andito si Elena. Anak ko, pag-aabonuhin pa ata ako. Charis lang. Tumatawag nga siya guys kasi sabi niya gusto niya nga daw ako kasama bumili ng mga ginto. Kasi ako daw nakakaalam ng mga design ganun guys. Kasi alam niya rin guys, pag ako nandoon at may nagustuhan ako, pinupush ko kay Adi dagdagan. Ngayon. Charot lang. At nagpaalam nga sila sa amin, nagagamitin nila yung account namin kasi meron daw kaming discount
So, yung account daw namin yung gagamitin. Kasi pag bumibili ka ng gold dun sa India, guys, may mga pa-account yan. So, dahil marami ka nang nabili, meron ka ng specific na discount. So, tinawag nila yun sa amin. Tapos, guys, ito nga, tuloy na nga yun sa babae. Kasi nga, nagpa-braces na siya. Totoo yung chismis. Nagpa-braces na talaga siya. Kaya tinuloy na. Tapos, nagbigay na rin yung pamilya nga ng pera ng 600,000. So, tuloy na. Tapos, yung engagement nila, guys, ay hating-hati yung gastos. So, ngayon, ang naghahanap ng venue ganyan, yung pamilya ng babae. Kasi nga, nakadepende kami. So, anong budget nyo ba? Malaki ba budget nyo? Malit budget nyo? So, ngayon, sinasabihan lang kami kung magkano yung gagastusin. Pero guys, yung engagement nila gaganapin doon sa probinsya ng babae. Kaya sila may pupunta doon. Tapos kami naman, guys, sabi namin, hindi kami sure kung pupunta kami engagement. Kaya okay lang doon. Tapos, pagkadating ng kasalan, guys, doon na yun gaganapin sa side namin. Dalawa kasi magiging party, guys. Yung pinaka-main na kasalan. Tapos, meron tinatawag na reception party. Ayun naman, yung gastos lang namin. Parang pa-welcome yun sa aking sister-in-law. At ito na nga, guys, yung nabili naming lupa. Ito ay sa may Beverly Place, Pampanga. At sobrang ganda ng location niya, guys. Parang 5 minutes away from NLEX exit. Tapos, katabi lang niya yung SM. Siguro familiar kayo dito. Katabi niya lang SM. Yung Sky Ranch, katabi niya lang yung Sky Ranch. Tapos, yung mismong lupa, guys, overlooking the Mount Arayat. Tapos, tignan niyo si Adi. Tuwang-tuwa talaga siya, guys. Kasi, parang ang ganda talaga ng subdivision, guys. Parang sabi niya, yayamanin. Pero tignan niyo, guys, ang kaganda. Tignan niyo din yung reaction ni Adi kasi tuwang-tuwa talaga siya. Golf ka, hindi pa practice pa natin yung love. Golf club. Here's the Paramount State. Do you know that? Here's Milford Phase VC. Ayun. I don't know what that is. Ganun. Paano ulit yung lalat owner? Here's our Dixon Estate. You know that Dixon? Parang bro, Kevin. Itsura mo. Itsura mo. Hi. Golf course. My God. Sa tapat tayo ng golf course, alam mo ba? Alam ko, I remember that. Love, pag tanda mo, may pag-golf ka na lang. Bakit tanda? Tapos, tanda. Bakit tanda? I will start doing it. Ganyan ka di. Tapos may side chick ka, yung mga nagkukuha ng bola. Ay, wow, papatay kita dyan, di. Kala mo? Nice. Montclair. Ano Montclair? Montclair. Walang ano kayo Sabi na yung ibon. Ganda. Pronunciation. Mag-golf club ka tapos may mga chicks na ng ball. Wag na nating ituloy ito. Tama na to, tama na. Okay na yan. Hindi, I will play golf. Pwede ka. Akin ni Aditya. Ayun o, may tagapayong o. Ganun mo na-imagine sarili mo. Tuwang-tuwa ka dyan. May tagapayong kang chicks. Baka saksakin kita ng buhay dyan. So, ito nga guys, ay dinaanan lang namin. Tinignan namin. Ngayon ko lang ito nakita guys. Pero nung binibili ko siya, video call lang kay Tita Ina. Tapos yung mga papers nito guys, pinadala sa India. I think nakita nyo sa vlog yan yung mga pirmahan ko, ganyan. So, ayun. Tapos yung pera, pinadala na lang namin online. Kasi alam nyo naman, pinagkakatiwalaan ko si Tita Ina dito. So, sabi niya sa akin, maganda daw talaga maganda yung location niya, peaceful yung lugar. So, sabi ko, push na. Tapos pumunta kasi si Tita Ina dito guys during the Bagyo times. Parang binabagyo that time yung Pilipinas. Tapos sabi ko, tignan mo yung lugar. Sabi nga ng agent, wag daw tignan muna nung lugar kasi nga daw mag-gloomy yung weather, ganun, baka hindi ma-appreciate. Pero sabi ko kay Tita Ina, hindi, puntahan mo kahit umuulan para makita natin kung binabaha ba siya, kung anong estado pag umuulan, 'di ba? So ayan nga guys. So syempre picture kaming pamilya. Syempre pa kailangan nating i-post yan, tas TikTok. At ayan nga si Aditya, guys, para bang nag-i-imagine na siya kung anong mangyayari dito. Ini-imagine niya ba yung ipapatayo niyang bahay? Or ini-imagine niya yung magiging buhay niya pag nag-golf na siya? Charis. Iniisip nga namin, guys, kung papatayuan ba to, if ever na may pera na kami papatayuan ng magkahiwalay na bahay or hindi. Actually, meron pa tambakante dun sa likod. So, pinoproject namin na mabilis sana siya if available and if masakto na may budget kami that time. Tapos di naman kami nagtagal guys. Ang maganda dito guys ay mga 1 hour away lang siya sa may Bulacan. So okay na, 'di ba? Pauwi-uwi kami ng Bulacan. Alam niyo naman, Bulacanyo talaga kami. Pero gusto kasi namin ng
bahay na malayo na sa baha. Syempre, at the same time, may mga scenery. Actually, itong lugar na to, kaya ako to pinush. Kasi nga gusto namin yung bahay na may scenery. Ganun guys, parang mapuno pa rin. Ganun. Pero, nasa gitna ng city. So, ito yung pinakagusto namin sana guys. Pero, abangan natin kung ano pa. Syempre, marami pa tayong taon na magsasama-sama sa vlog.